Morning! Bakit di ka naka-uniform, Jenny? Wala ka bang pasok ngayon? Ay, kasi po, tita, basa Halika, pa upo ka po dito. yung uniform ko eh. Ah, ganon. Bubbles, halika nga dito. Yes, ma'am. Bakit na naman basa ang uniform nito? Ma'am, kasi po si Manang hindi naglaba kahapon. Ako naman po, pinatao ni ma'am sa flower shop. Kaya yun, gabi na po nalaban yung uniform niya. Wala siyang uniform. Paano siya papasok na nakaganyan? Ma'am, hayaan niyo po. Ida-dryer ko na lang po. 2 beses. Pag hindi natuyo, gagawin ko po. Dalian mo na. O, sige po, ma'am. Ako na magpe-prepare ng baon nito. O, Danny. Ano nangyari sa'yo? Wala to, ate. Wala to? Puro pasa-pasa yung mukha mo, puro violet. Sasabihin mo, wala to? Nakipag-away ka na naman, no? Ate, pwede ba? Hindi na ako bata. Oo nga, hindi ka na nga bata. Pero, hindi ka ba nahihiya sa anak mo? Ha? Ibis na inaalagaan mo. Nakikipagbarkada ka lang na naman. Ate, alam mo naman, di ako nakatapos eh. Hindi naman ako gagaya mong cum laude. Tsaka alam mo namang, hindi papayag si mama na makalis ako ng bansa. Eh, yun nga yun eh. Di ka na lang maghanap ng trabaho dito. Kaysa nakatanbay ka lang dyan. Ay, nako. Sa taas ng pamasahe at bilihin ngayon, baka mamaya mag-abono pa ako. Tsaka magkano lang ba minimum ngayon? Hindi ka guys sa ibang bansa, dolyar ang kikitain mo. Alam mo, lahat ng nagtatrabaho na nag-uumpisa sa maliit na sweldo, Danny. Kaya, kung maging matyaga ka lang, aasenso ka. Wala ka kasing tiyaga eh, kaya ka ganyan. O, ano na naman yung pinagtatalunan niyo yung dalawa? Kanina ko pa kayo naririnig. Ha? O, Danny, bakit? Ano nangyari dyan sa mukha mo? Ba't basa-basa ka? Pwede na ako nga. Naku, namamagaya na. Babos! Babos! Halika nga. Yes, Magdala ka ma'am. nga ng bulsa de yelo. Ilagay mo sa pasani. O, sige Danny. po. Ma'am, sandali lang po. Mama, yung magaling mong anak, nakipag-away na naman. Mama, pabayaan mo na siyang magtrabaho sa ibang bansa. Masyado mo kasing binibaby eh. Kaya yan tuloy, hindi makatayo mag-isa. Kung yan ay pupunta ng abroad, eh baka mapahamak yan doon. Alam mo naman ngayon, maraming mga OCW na napapahamak doon. At akala mo malalaki ang sweldo nila? Kaunti lang. At tinan mo naman yan. May gatas pang labi niyan. Mama, alam mo, si Danny, 25 years old na. Tsaka, nakabuntis na nga yan eh. Pagkatapos, may gatas pa sa labi. Ay, nako. Kung sana'y buhay pa ang papa mo. Kung sana'y buhay ang papa, kung sana buhay ang papa, paulit-ulit na lang yan tuwing nagkikwentuhan tayo. Patahimikin mo naman ang kaluluwa ni papa. Carla, ang kaluluwa ko ang hindi matatahimik. Dahil sa ginawa mo sa papa mo. Kailan ba titigil yan? Ako na lang palagi ang sinisisi mo. Bakit? Kailangan ba? Dahil namatay si papa? Anong pinagsasabi mo na pupunta na yung Val na yan papunta sa States para magpakasal? Aba, Ining, kung idemanda mo kaya para naman hindi ka matakasan o kaya humingi ka ng sustento para dyan sa bagets, dyan sa tiyan mo, no? Alam mo, Dang, hindi ko mahal si Val. At saka, kaya ko naman buhayin tong anak ko eh. Abay, gaga naman pala tong ate ko eh. Ibig mo sabihin, nagpa-jaunties ka lang doon sa ombre na yon para lang magkaroon ng anak? Ano ka ba?
6 months na akong buntis. Ngayon mo pa lang ako sisisihin. Alam mo, kung hindi lang kita siguro best friend, sinabunutan na kita ngayon din. Aba, luka-luka ka talaga eh. Halika na, 11:11 na po, wala pong bayad ang overtime sa opisinang to, no? Halika na. Halika na, dali, may meeting pa ako bukas dun sa kliyente You ni mean to Atty. say, magna-nightlife ka na naman? Tsaka, bakit ang laki ng bag mo ngayon? Naku, dito ko nilalagay yung mga diapers ko kasi alam mo naman, nagsisenical ako eh. Para, at mga nagsisenical nagmamantika. Babu. Babu. Dang! Dang! Oh, Carla! Carla! Anak, halika, tulungan mo ako, dali. Tulungan mo ako! Kami. Hi. Nawalan ka kasi ng malay kagabi, kaya dinala na kita dito sa hospital. Dumaan dito si Danny, pero ihahati daw muna yung anak niya sa school. Don't worry, alam na rin ni boss yung nangyari sa'yo, okay? Thank you, Dana. It's okay. Kamusta na? Good morning. Hi, Doc. Kamusta na po ang lagay niya? Don't worry, safe and sound ang baby mo. Hindi ka nakunan kahit na maraming lumabas na dugo sa'yo. Huwag ka sana mabibigla sa ibabalita ko. Sa result ng ultrasound mo at biopsy test na ginawa namin sa'yo, we're sorry to say na positive ka sa cervical CA, or better known as cancer of the cervix. Nasa advanced stage ng cancer mo. That's why, kaya hindi naagapan ang sakit mo. Malalaman lang kasi na may cancer of the cervix ang isang tao through biopsy and regular pap smear. Pero Doc, anong treatment na pwedeng gawin para sa kanya? We cannot give her chemotherapy na mamatay ang sanggol. But since nasa advanced stage na ang cancer niya, she has to undergo radiation therapy, which will definitely kill the baby. 6 months na ang baby mo. Carla, you need to decide as soon as possible ang baby mo o ang buhay mo. Bubbles! Bubbles! Dalhin mo nga dito yung pangkalkal ng halaman. Yes, ma'am. Inuunang pa yung kalandian mo kaysa sa trabaho, ano? Kung ako sa'yo, magpaparitoke ka na lang ng mukha mo. Ano? Naasikaso mo na ba yung orchids na in-order ni Mrs. Atalde? Ma'am, hindi pa po. Sabi ko na nga ba eh. Alam mo, Bubbles, kung iaasa ko sa'yo ang mga trabaho, Pasko na lang, hindi ka pa matatapos. Naasikaso mo na ba yung mga delivery ng mga sunflower kay Mrs. Cruz? Ma'am, hindi pa rin po. Bubbles, nabasa mo ba ang headline sa newspapers ngayon? Hindi pa po, ma'am. Isang bading, pinatay na kanyang amo. Grabe! Ma'am, hindi pa po. Pwes, mababasa mo na bukas. Talaga, ma'am? Dahil malapit na kitang tagain sa kakupadan mo. Ma'am, Diyos ko! ka na doon. Diyos ko, Kunin mo yung binibiro pagkakal. lang naman kayo, ma'am. eh. Dali na! Sige, ma'am. Diyos ko. Loka ako sa'yo. Tita Carla! Tita Carla, gusto sana kitang dalawin sa ospital.
ospital, kaso nga lang, bawal daw bata doon. Oo nga eh. Sorry ah. Okay lang yon. Sorry ha, hindi kita nadalang sa ospital. Kasi marami akong ginagawa dito sa bahay. Marami kasing order galing sa shop. Mama, may sakit po ako. Eddie, magpahinga ka. Siguro nagmana ka lang sa akin. Alam mo, nung nagbuntis ako sa'yo, nagkakasakit din ako. Ang sabi nila, ganyan daw talaga ang mga galang. Siguro lahi talaga natin yon. O sige na, magpahinga ka na. Hello? Yes? Hello, James? Oh, ano bang nangyari sa'yo kagabi? Naku, naghintay kami sa'yo. Binigyan pa naman nila ako ng DI na, naku, hindi magaling. O mamayang gabi, pwede ka? Talaga? Are you sure? O sige ha? Hello? Ano pong ginagawa niyo dito sa opisina? What are you doing here? Ano sa tingin mo? Eh, di nagtatrabaho. Teka muna. Hindi po ba dapat nasa ospital kayo at nagpapahinga, miss? Hindi ba in-approve na ni boss ang 1-month leave mo? Di ba? Alam mo, hindi ko na in-accept ang leave dahil marami pa akong gagawing trabaho dito. Alam mo, Carla, you don't have to do this. Kaya ko namang akuin yung trabaho, go back to the hospital. At saka isa pa, I'm really Ano concerned nga yan? about your health. Ano ka ba? Kaya ko na to, okay? Ay, nako. Kaya kong alagaan yung sarili ko. Kung ikaw kaya mong alagaan yung sarili mo, ako, I cannot afford to lose a friend like you. Dang, hayaan mo na lang akong mamatay dito sa office. Ay, dramatic actress. Alam ka pa kasi. Ikaw ba sinasabi mo sa pamilya mo yung tungkol sa sakit mo, ha? Alam ba nila yan? Sige na. Mag-ano ka na dyan. Magtrabaho ka na dyan. Marami pa akong gagawin. Sige na. Mag-usap na lang tayo mamaya. Okay? Okay. Ate, pwede bang humiram muna ng 10,000? Gagawin ko lang sanang investment para sa itatayo namin ng poultry ng kaibigan ko. Di ba kakabigay ko lang sa'yo ng 2,000 last week? Kaso ate, nung nag-canvas kami, kukulangin pala eh. Pero huwag ka mag-alala. Bayaran ko rin naman kagad sa'yo eh. Paano naman ako maniniwala sa'yo? Wala ka man lang ipapakita sa akin na resibo or proof of purchase. Tsaka tuwing umuwi ka, palagi ka na lang lasing. Malay ko kung saan mo dadali ng pera. Ate, wala ka yatang tiwala sa akin eh. Nakabudget ako. Para sa panganganak ko yan. Ikaw naman. Ang sabihin mo, nagkatrabaho ka lang na maganda, yumabang ka na. Danny, hindi na ako makikipagtalo sa'yo, ha? Pwede ba? Tigilan mo na nga ako. Bubbles, kunin mo nga yung petchay sa ref. Yes, ma'am. Sandali lang po eh. Bilisan mo na. Yes, ma'am. Ito na. Bagal naman eh. Ay, diba? Lumilipad na nga ako. Shh! Ito na. Pollo, kamatis, pechay. Carla? Akin na. Carla? Humingi na ng kaunting tulong si Danny sa'yo.
Pinagdamutan mo pa? Babos, pwede ba? Bumili ka muna ng Betsin sa tindahan. Ma'am, pahingi po ako ng pera. Wala pa po kayo binibigay na pera sa akin. Binigyan na kita kahapon. Ay, oo Naalala nga mo? pala, kahapon. Binigyan niyo na ako. Okay, ma'am. Dalawa na nga lang kayo. Hindi pa kayo magtulungan. Mama, kilala ko si Danny. Wala siyang... Yung pera niya, dinadala lang niya sa mga bisyo niya. Tsaka, kakabigay ko lang sa kanya ng 2,000. Wala na akong ipapautang sa kanya. Carla, nag-iba na si Danny. At saka hindi ibang tao ang humihingi ng tulong sa'yo. Mabuti nga at hindi kita sinisingil ang lahat ng mga gastusin dito sa bahay. Alam mo ba na magmula nang namatay yung papa mo, ako na ang nagbabayad ng ilaw, ng tubig, ng amilyar, lahat ng mga kailangan natin dito sa bahay. Ano ka ba, Mama? You mean to say, ito-tolerate mo yung pagiging tamad ni Danny for the rest of his life? Magpasalamat siya. Ako ang nagpapaaral sa anak niya. Carla, ang laki-laki ng sweldo mo. Hindi mo pa siya mapabigyan? Carla! At last, finally! Alam mo, huwag kang masyado maingay. May meeting si boss. Oo, di ba na, gusto ko lang i-chika sa'yo na finally meron na akong jowa as in boyfriend. Nako, sino naman yung niloloko mo? Baka yun yung Mexican na kliyente ko, na kamukha ni Fernando Jose. Mismo, yes, sister, correct ka dyan. Wala nang iba pa. Kaya from now on, my name shall be Talia. O, kasi feeling niya Ganon. ako ang Talia ng buhay niya. Eto na ngayon ang kwento niya, no? Kung maikwento ko lang sa'yo. One day, may ask sa akin yung medyo mentsaka ng legal advice. Di syempre naman ako nagmaang-maangan ako na know it all pa? ako tungkol sa topic ng mga legalities na ganyan. No? sige. Syempre, hindi ko naman naintindihan. Well, to cut the long story short, niyaya ko siya magsine. At syempre pa, may I-choose ako ng suspense, thriller. Para yung, alam mo yun, yung taking advantage ng mga chancing. Ay, afraid ako. So, embrace, ganun. Well, hanggang dun lang ang kwento ko kasi parental guidance na. Tapos, Tsaka alam mo, neking naman yan. tsaka- Pero hanggang dun lang ay, talaga yung nako. kwento ko kasi rated R na. Tapos di neking. Tapos hanggang dun lang talaga ang kwento ko. Pilitin mo naman ako magkwento. Darling, hindi ako naniniwala sa'yo. Your Honor, I shall submit to you Exhibit A. Mag-connect the dots ka pa dyan sa mga chikininay na yan. Care of Fernando Jose, no less. Oh, di ba? Kaya, mamaya, mid-date ako, Fernando Jose, Talia is here. Sir, nagre-rehearse lang po ako ng monologue ko para po sa Miss Saigon kasi po mag-audition ako. Tonight I will be Miss Saigon. Excuse me, sir. Sige. I'll go to my work, sir. Kahit naman nung katulong lang ako, hindi ko naman ang magagawa yung binibintang niya na magnako ng Huwag mga ka na alas magdahilan! ko eh. Sino nagdakaw ng alahas ko? Ang mga anak ko? Ha? Wala akong anak na magnanakaw, ha? Ikaw lang ang nagnakaw ng alahas ko dahil ikaw lang ang mahilig magsuot ng alahas! Eh, ma'am, yun naman mga sinusuot ko, mga fake lang yun eh. Ano mga Ayun, fake? no, Wala mga akong fake pakialam lang. magpuot ng baso yan! Anong malay ko? Pinag-interesan mo yung alahas ko. Tandaan mo, ikaw lang nakakapasok sa kwarto ko at wala nang iba. Ikaw lang naglilinis doon. Kaya siguro, pinagbubuksan mo yung mga drawers ko pag naglilinis ka, di ba? Ma'am, hindi po maniwala po kayo sa akin, ma'am. Huwag kang magdahilan. Basta- Naku, ako lang sa bunutan kita. Umalis ka na, umalis ka na. Umalis ka na, lumayas ka na! Saan ako pupunta, ma'am? Lumayas ka na, wala akong pakialam sa buhay mo, lumayas ka na! Ma'am, sige na ho. Bahala ka Hindi na, talaga ulit ako tawag ko, nagnakaw umalis. nun, ma'am. Ang gana ko nga eh. Mama, 8 years na si Bubbles sa atin. Bakit mo pinaalis? Sigurado akong siya ang nagnakaw ng alahas ko. Siya lang ang nakakapasok dyan sa kwarto ko. At siya lang ang naglilinis dyan. Sino bang nagnakaw nun?
malay mo, baka nanlalalaki na yan, kaya napilitang magnakaw. Dapat nga mapaalis yun, dahil walang modo yun. Bakit? Hindi ba kayo pwede makagalaw dito sa bahay ng walang katulong? Di naman sa ganun eh. At least man lang, pinaimbestigahan mo muna bago mo pinalis. Eh, bakit sa akin ka nakatingin? Ano ibig sabihin yan? Pwes, magmula ngayon, kailangang matuto na kayong mamalengke at magluto. Dahil wala na dito si Bubbles. Hindi nga sa ganun eh. Si Bubbles, naging part na rin sa pamilya natin. Wala siyang pamilya dito. Wala siyang matutuluyan. Di mo ba naiintindihan yon? Eh, papaano kasi? Sinanay kayo ng ama nyo na parating may katulong dito sa bahay. Kaya yan, ngayong wala na si Bubbles, para na kayong mga lumpo. Danny, ano ginagawa mo sa sarili mo? Danilo Galang? Wala akong kilalang Danilo Galang. Hindi ho nakatira dito yon. Bago lang kami nilipat dito. Baka ho, alam niyo kung saan nakatira itong si Mr. Danny Galang. Hindi ko ho alam. Baka naman wrong address lang ang nakuha ninyo. Oh, sige, Mrs. Maraming salamat lang po sa inyo. Wala ka naman. Ikaw bang nag-ahari-harian sa bahay na ito? Mama, ano na naman ba yan? May dumating kaninang 2 pulis. Hinahanap si Danny. Tumawag ka daw sa presinto at gusto mo daw mapakulong si Danny. Concerned lang ako kay Danny. Drug addict na siya. Kailangan na niyang ma-rehabilitate. Carla, ikaw na ang naging dahilan kung bakit namatay ang papa mo. Ayokong ikaw rin ang magiging dahilan para mawala sa akin ang kapatid ko. Tandaan mo ito. As long as buhay ako ang masusunod sa bahay na ito. Naintindihan mo? Once upon a time, sa kaharian ni Haring Solomon ay may lumapit ng 2 babae. Dala-dala nila ang isang sanggol. Pinag-aagawan nila ang baby. Nagwika si Haring Solomon, "Sige, para hindi na kayo magtalo, hatiin na lang natin ang sanggol sa 2." Ang ibig niyo pong sabihin, hahatiin ni Haring Solomon ng baby? Yes, totoo yun. Okay. Hahatiin na sana ni Haring Solomon ang bata nang biglang awatin ito ng pangalawang babae. Wag po, Haring Solomon, sabi ng pangalawang babae.
ibigay nyo na lang po ang sanggol sa kanya. Huwag nyo na lang patayin ang bata. Aray ko, kawawa naman yung baby. Ang galing mo talaga. Talino-talino talaga itong pamangkin ko. Dahil sa mga pananalitang yon, ay nalaman ni Haring Solomon kung sino talaga ang tunay na ina ng sanggol. Ibinigay ni Haring Solomon ang sanggol sa pangalawang babae at pinaalis niya naman ang sakim ng masamang babae. Asya, sleeping time mo na ha. May school ka pa bukas. Kiss mo nga, Tita Carla. Good night. Tita Carla, pag nagkaroon ka na ng baby, ako na lang mag-aalaga ah. Siyempre, ikaw pa magtitimpla ng gatas. Okay? Sige, lie down na. Close your eyes. Good night. Night. Anong ibig sabihin nito? Ano? Papa, buntis ako. Ito ba ba ang susukli mo sa amin na yung ina? Ako. Alam ko kung anong tama o mali. Ano ba nangyayari dito? Buntis ang anak mo! Ano? Sinasabi ko na ate. Luis! Luis! Ano nangyayari sa'yo? Luis! Bakit? Ano nangyayari sa'yo? Naku! Carla! Dali! Tumawag ka ng ambulansya! Dali! Luis! Luis, please! Luis! Papa! Hindi ka bastos. Siguro, tinuturuan ka ng manners sa kolehiyo. Bakit? Sino bang mas bastos sa atin, ha? Bastos ka talaga! Masaya ka na ba? Ha? Gawin mo pa! Anyway, naging manhid na rin ako dito. Carla, kung hindi namatay ang hindi ko magagawa ito. Ipagmukha mo pa na ako ang naging dahilan sa pagkamatay ni Papa. Palagi ka namang ganyan eh. Dahil sa ginawa mo. Dahil sa ginawa mo. Kasalanan mo. At kahit kailan, hindi ko matatanggap yung dinadala mo na apo ko yan! Kasalanan ko ba na nabuntis ako? Oo, dahil malandi ka. Kanino ba ako nagmana kung hindi sa'yo? Lumaki ako dito sa bahay na to, na punong-puno ng galit! Nagkaroon ka ba ng panahon para sa amin? Lumaki ako na walang nakikinig na magulang sa amin! Kung saan-saan pa kayo pumupunta ni Papa, pinabayaan lang niyo kami. Hindi mo naman yan. Matagal na rin akong pinatay ng papa mo. Nabuhay ako na sunod-sunuran sa kanya. Niaya niya magtrabaho ako. Kahit ang pag-aalaga sa mga bata,
inaasa niya sa mga katulong. Dahil gusto niya ang lahat ng atensyon ko ay para lang sa kanya. Lahat ng kilos ko ay dinumero, Carla. Nung nabuhay pa mo, dinumero lahat ng kilos ko. Ikaw kasi, masyado ka nag-depend kay Papa. Pinabayaan lang niyo kami. Grabe! Hinahanap-hanap ko ang pag-unawa niyo, ang pagsuporta niyo, at ang pagmamahal niyo. Carla! 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 Ano nangyayari sa'yo? Ano nangyayari sa'yo, anak? Anak! Jill! Jill! Tulungan mo ako! Tawagin mo sila! Tawagin mo si Danny! Tawagin mo! Tulungan niyo ako! Kayo ho ba ang ina ni Carla? Oo. We need to perform an emergency operation sa kanya as soon as possible. Nasa critical stage na po ang cancer of the cervix niya. Doktora, gawin mo na ang kailangan mong gawin. Mabuhay lamang. Let's just pray for a miracle na sana ligtas silang dalawa ng kanyang anak. Ma'am, kinakailangan po namin ng sapat na dugo na isasalin kay Carla para sa operasyon. Ako na lang, doktora. Pareho ang blood type namin. Ako na lang. Okay, sige. Patest na po kayo. O, sige. O, Danny, bahala ka na muna kay Carla. Kalahin, may sakit ka.
Andito ang baby mo. Ito, oh. Matabang mataba. Cute na cute. Nicole ang pinangalan namin sa kanya. Ayun, oh, manang-mana siya sa'yo. Mahilig matulog. Parating nga siyang kinikwentuhan ng bedtime stories ni Jenny. Carla, sana nandito ka sa first birthday niya. Sana nandito ka para masubaybayan mo siya. Pero Carla, huwag kang mag-alala. Lahat ng kukulangan ko sa'yo, punuan ko sa kanya.